Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Richard Foronda Hidarian, diehard Duterte supporter, na nagsusulong ng presidency na galing sa kanilang hanay sa Kakamping. Ito, mayroon na siyang isinusulong na tandem na lumalabas, wala na. Luhaan na si Senator Risa Ontiveros nito. Oh. Ito, sabi niya, BAM Risa 2028. Imagine the dream team, young and competent cabinet. Sabi niya, a BAM Aquino presidency in 2028 could mean for the first time a young, technocratic, and clean government of truly the best, brightest in the Philippines. A tad Macron, a tad far more sincerely progressive. I can even imagine Vico joining his cabinet. Wow! So, ang unang nagpahayag ng availability, interest na tatakbong presidente sa 2028 si Senator Risa Ontiveros. Talagang atat na atat. As early as last year, this year ata. Sinabi na, I'm available for the presidency. Nag-uusap-usap na kami. So, there's nothing wrong na mangarap. Kasi kung tatakbo siyang senador, I don't know kung mananalo pa ito. Siguro, mananalo pa rin. Kasi intact pa naman ang intact ang base ng mga kakamping. Tignan nyo, nanalo si Bam Aquino and Kiko Pangilinan. Kaya kung mag-re-elect siya as senator, tingin ko, baka mananalo ulit itong si Senator Risa Ontiveros. But, kung president ang tatakbuhan niya, diyan na siya mahirapan. Yung mga surveys niya, napakay na. Matandaanan ko lang na survey ng WR numero. Yung I think August na survey ng WR numero, 0.7 ang nakuha ni Risa Ontiveros sa presidential preference. Itong bago lang, November na survey, tumaas siya ng kaunti, 2.4%. Malayo siya sa mga frontrunner. BP Sara, 33%. Sa Rapi Tulfo, 13%. BP Leni, 13%. So, siguro, nakita ni Richard Hidarian na mahina si Risa Ontiveros. Wala na. Iba nang in-endorse. Bam Aquino na. Bam Aquino, Risa, Vice President na lang. Ang tanong, papayag ba si Risa Ontiveros na magiging number 2? Bam Aquino na ang Ito, binabasa ko ang mga comments. Maraming pabor. Magbasa lang ko ng iba. Maraming pabor itong tandem na ito. Ang priority pa rin nila sa nababasa kong comments, Leni pa rin. Kaya nga sabi ni Senator Pangilinan, they're trying their best. Maraming gumagalaw to convince ex-VP Leni na tatakbo sa 2028. So, ang pinakamalaking chances na manalo is Leni Robredo. Kaya nga, naka 13% siya itong latest survey. Noong previous survey ng WR numero, naka 19% pa nga siya. So, bumaba lang siya ng counting ngayon. Risa Ontiveros, mahina. Ito, Ellen Hopilina, if Leni won't run, my second choice is Bam Aquino for president. Marami akong nabasang ganyan. Yeah. Erwin Garcia, very competent candidates. But majority will still vote for Sara. So, inaamin din nila
ng malakas, pinakamalakas na kandidato si Sara. Pati nga si ano, una si ex-senator Trillanes. Sabi niya, para manalo tayo, dapat magkaisa. Sandali ha. Dapat magkaisa ang Marcos at kakamping para mapanalunan natin yung presidency. Kasi nga, aminado sila na malakas si VP Sara. Ganon din yung dilawan na analyst, si Ronald Llamas. Pag hindi nag-unite ang anti-Duterte forces, matatalo. Sino pa? Political analyst, si Professor Ryan Regit ng Octa Research. Very clear, as simple as that. If anti-Duterte forces will not unite, Sara Duterte will win. So, ito, kaya naghanap sila ng ano, ng mas viable candidate nila, winnable. Tingnan natin, si Bam Aquino. Kaya, as early as now, namumroblema na si Risa Ontiveros kasi nga mas malakas ang chances manalo itong si Leni Robredo, Bam Aquino. Kahit ako, kung wala na akong mapagpilian, mamili ako between the three, Leni, Bam, Risa, punta ako kay Leni. Kung hindi kay Leni, kay Bam na lang. Huwag lang si Risa Ontiveros. No way. I don't know kung bakit ayaw ko sa kanya. Masyado siyang bias. Talagang diehard Duterte haters. Mas okay pa talaga itong si Bam Aquino dahil isang hinangaan ko kay Bam Aquino, dalawa, yung unang naipasa niyang batas, yung Free College Education Act. Siya yung pagkakalam ko main author na sinuportahan ng ibang mga mambabatas na inaprubahan naman, hinanapan ng pundo ni Tatay Digong, kaya na isa katuparan yung libre ang college education sa mga state colleges and universities. Ito na naman yung kanyang panukala na Kadena Act, yung citizens access to our budget, transparency. Maganda yun. So, pwede si Bam Aquino kung wala nang iba. Kawawa lang si Risa Ontiveros. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang matagaan og yero nga si ate. Butang kayo inabang ka kanay. So mao ni ang balay ni ate. So kawayan lang siya. So makita nimo nga natagaan siya og yero. Dako gid akong pasalamat nga nabutan nig atop nga bisag layo ang amua. Dagan sa alamat sa Ginoo. So mao na ni ang ilang atop nga kawayan lang. So makita nimo. So mao pud ni ang ilang kahimtang ng mga gamit. So kawayan ang atop, kawayan pud ang dingding. So ang salog, so luoy kay sila. So karon ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga makaatop na gid ka ug mapulihan na ang imong atop nga kawayan. Salamat sa Ginoo kay naabutan mig atop bisag layo mi. Dagang kaayo salamat sa inyo kay na kaatop na gid mi nailisan na among atop nga luoy sad kaayo. Oo. So pila na ni katuig te? 8. Walo na katuig ang balay ni ate. So kawayan lang siya. So na kay anak te? Naa. So Upat o isa ra ang gaeskwela. Isa ra. So
na ay anak si ate, upat, isa ang nag-eskwela. So pila na day mong edad te? 43. So 43 na ka ate. So nganong kawayan man ang inyong kuante atop? Di manggod ka kahampudan sa among paniguro kay O tungod sa inyong kalisod te, kutobra sa pagkaon ng inyong makwartahan. So panguma lang ang inyong kuante. among Paningkamot. panginabuhi. Oo. So si ate panguma lang ang ilang kuan. Salamat sa Ginoo sa nakatadaw video. Salamat kaayo te. Salamat.